Okay, isipin mo to. Naglalakad ka lang, simpleng lakad, papunta sa kotse o kaya sa kanto. Now, ito yung tanong. Kung masisilip natin yung loob ng dibdib mo, right now, ano kaya ang itsura ng puso mo? Kalmado lang ba? O baka naman, tahimik na siyang nahihirapan? Kasi 'di ba ang tingin natin sa paglalakad, simpleng paggalaw lang. Pero para sa mga eksperto sa puso, iba ang kwento. So ngayon, samahan niyo ko. Dadalhin ko kayo sa isang biyahe sa loob mismo ng katawan natin para makita natin, minuto-minuto, kung ano ba talaga ang nangyayari kapag humahakbang tayo. Simulan na natin. Sa unang-unang hakbang mo pa lang, may magic nang nagaganap sa loob. So ano nga ba yun? Ready ka na? Sa unang 2 minuto, yan yung tinatawag na ignition phase. Yung mga muscle mo biglang hihingi ng mas maraming oxygen. At ang puso mo, very smart. Tutugon yan. Bibilis ng kaunti yung tibok, lalakas ng bahagya yung pump. Pero hindi to panic mode ha. Ito ay isang normal na adjustment. Para ka lang nag-start ng makina ng kotse. And while that's happening, may isang smart coating sa loob ng mga ugat mo na nakakaramdam sa pagbilis ng daloy ng dugo. Ang tawag dyan, endothelium. Ito yung nagre-release ng nitric oxide na parang traffic signal ng katawan natin na nagsasabing, okay, green light guys, para mag-relax at bumukay ang mga ugat. At dahil dyan, dito na pumapasok yung pressure shift. Akala mo siguro dahil mas mabilis ang tibok, mas stress ang puso. Pero ang totoo, over time, binabawasan pa nga ng paglalakad yung pressure na kailangan niyang labanan. Paano? Kasi yung mga ugat nagiging mas flexible. Para ka nagpapalapad ng highway mula 2 lanes to 4 lanes. Mas smooth na ang daloy ng traffic. Sabay niyan, mapapansin mo, lumalalim din ang paghinga mo. At yung simpleng pagbabago na yan, signal yan sa nervous system mo para kumalma, para pumasok sa rest and digest state. Kaya pala totoo yung sinasabi nilang clearing your head pag naglalakad. Kasi binabago talaga ng katawan mo yung internal messaging niya. After about 10 minutes, andyan ka na sa training phase. Anong sikreto dito? Repetition. Paulit-ulit na paglalakad. Kasi yan yung nagre-rewire sa sistema mo. Sa katagalan, yung puso mo nagiging mas efficient. Ibig sabihin, mas maraming dugo na siyang kayang ipump sa bawat isang tibok. At ang resulta, dahan-dahang bumababa yung resting heart rate mo. So, okay, alam na natin yung nangyayari sa loob. Pero, gaano ba karami ang kailangan? Dito na natin pag-uusapan yung sikat na 10,000 steps a day rule. Myth ba to or fact? Let's see what the science says. Ang sagot, based sa mga naglalakihang pag-aaral, well, baka mabago ang tingin nyo sa paglalakad after this. Ayon sa isang malaking analysis ng maraming studies, yung mga totoong benefits para sa puso, nagsisimula na pala sa humigit kumulang 2,735 steps per day, kumpara sa wala talagang ginagawa. That's it! Grabe, hindi 10,000, parang naglakad ka lang papunta sa tindahan at pabalik. At ano yung sweet spot? Yung aabot ka sa pinakamalaking benepisyo para sa cardiovascular health. Nasa 7,126 na hakbang lang daw bawat araw. Mas kaya yan, di ba? So kung nakukonsensya ka dyan, sa 10,000 steps na yan, pwede ka nang huminga ng maluwag. Hindi ka binibigyan ng pass or fail grade ng puso mo. Nag-a-adapt lang ito sa kung ano yung effort na kaya mong ibigay. Okay, so we know the why. Ngayon, punta tayo sa how. Ito yung ilang simpleng paraan para masulit mo ang bawat hakbang mo. Ito, isang super underrated technique. Maglakad pagkatapos kumain. Kasi isipin mo, yung pagkain, lalo na yung mayaman sa carbs, parang yung isang malaking delivery na dumaking. Ang paglalakad, sila yung warehouse staff na nag-aayos ng delivery. Tinutulungan nitong i-manage yung blood sugar spikes na isa palang silent stressor sa ating mga ugat. Pati yung bilis, may epekto pala. Sabi sa mga pag-aaral, yung brisk walking, yung medyo mabilis na lakad, yung may konting oomph, may extra benefits yan. Hindi mo kailangan tumakbo ha, yung konting dagdag bilis lang para mo na ring ni-level up yung training ng puso mo para maging handa siya sa higher demands. At syempre, very important, safety first. Ang paglalakad, isa sa pinakaligtas na ehersisyo. Pero kung nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, pagkahila, meron kang known heart disease, uncontrolled ang blood pressure o sobrang hirap huminga, napakahalaga na kumonsulta ka muna sa doktor mo. Tandaan, ang goal natin ay consistency, hindi maging hero overnight. So dito natin tatapusin.
Ang paglalakad, hindi lang siya isang task sa checklist mo. Ito ay isang relasyon. Isang relasyon sa pagitan mo at ng sarili mong puso. Sa loob lang ng ilang linggo ng consistent na paglalakad, nagiging mas efficient ang puso. Paglipas ng ilang buwan, baka bumaba pa ang resting heart rate mo. At sa pagdaan ng mga taon, ang buong cardiovascular system mo nagiging mas confident. Hindi na siya basta-basta nagpapanik sa kaunting effort. Tandaan nyo to ha, ang puso mo tumutugon lang yan sa mga senyales na ipinapadala mo araw-araw. At ang paglalakad, isa yan sa pinakamabait, pinaka-gentle na signal na pwede mong ipadala na nakakalikha pa rin ng tunay na pagbabago sa loob mo. Kaya ngayong alam mo na ang lahat ng to, ang tanong na lang, para sa'yo, ano ang magiging unang hakbang mo? Thank you for watching Carl Freza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.